Magandang umaga sa inyong lahat. Malugod na pagtanggap dito sa St. Joseph Parish Gagalangin sa ika-5.5 ng umagang banal na misa na may liturhiya ngayong ika-14 na linggo sa karaniwang panahon. Tumayo po ang lahat at tayo makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ng ating Kura Paroko, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Panginoon, yung sambayanan, nagdiriwang at nagpupuri sa isang liwag-ibig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y tiringgin. Sa isang liwag-ibig, isang pagdakila, atas ng pag-ibig mo'y tiringgin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Tayo po ay nasa ika-14 na linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Pinasasalamatan
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ayon kay Zacarias, darating ang prinsipe ng kapayapaan sa Jerusalem. Matutupad ito sa matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem bilang isang mapagkumbabang hari. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Zacarias. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Siyon, magalak ka at magdiwang. Umawit ka ng malakas, O Jerusalem. Pagkat ang hari mo ay dumarating na, mapagwagi at mapagtagumpay. Mapagkumbaba siya at nakasakay sa isang bisirong asno. Ipaaalis niya ang mga karwahe sa Ephraim, gayon din ang mga kabayong pandigma ng Jerusalem. Babaliin niya ang mga panudla ng mandirigma at paiiralin ang pagkakasundo ng lahat ng bansa. Ang hangganan ng kaharian niya'y dagat magkabila, mula sa Euphrates hanggang dulo ng daigdig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kadakilaan ng Diyos ko at Hari, aking ihahayag. Di ko titigilan magpakailanman ang magpasalamat. Aking pupurihit pasasalamatan siya araw-araw. Di ako titigil ng pasasalamat magpakailanman. Ang Panginoong Diyos ay puspos ng pag-ibig at klipos ng habag. Banayad magalit, ang pag-ibig niya'y hindi kumukupas. Siya ay mabuti at kahit kanino'y hindi nagtatangi. Sa kanyang nilikha, ang pagtingin niya ay mamamalagi. Magpupuring lahat sa iyo, O Poon, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihit ka't pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian. At ibabalitang tunay kang dakila't makapangyarihan.
Di ka bibiguin sa mga pangako, pagkat ang Diyos ay tapat. Ang kanyang ginawa kahit ano ito ay mabuting lahat. Siya'y tumutulong sa lahat ng tao na may suliranin. Yaong inaapi, inaalis niya sa pagkagupiling. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Diyos ko at aking hari, pupurihin kitang lagi. Pinalaya tayo ni Jesus mula sa kasalanan at taglay natin ngayon ng kanyang Espiritu na ating lakas para lumaban sa tukso at mabuhay tayo sa diwa ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos, kung ang Espiritu ni Kristo ay wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesu Kristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman. Kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa laman. Sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo sa laman, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga gawa ng laman, mabubuhay kayo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakakilala sa anak, kundi ang Ama. At walang nakakakilala sa Ama, kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan
ng anak. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong mga pasanin, at kayo'y pagpapahingahin ko. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin. Ako'y maamo at mababang loob at makasusumpong kayo ng kapahingahan para sa inyong kaluluwa. Sapagkat maginhawang dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-14 na linggo sa karaniwang panahon at unang linggo para sa buwan ng Hulyo. Month of July na tayo at napakabilis dumaan ang araw, dumaan ang buwan. So kamusta po ba tayo? Kamusta po ang linggo ninyo? Naubos ba yung labahin? Tutusin ngayon, yung mga nanay parang hindi na talaga concern yung maglaba. Kasi wala na yung nagkukusot, puro washing machine na. So hindi na yan, dati kasi, di ba, no, mararinig nyo, naglaba na, namalansya pa, magluluto pa, maglilinis pa. Laging ganyan, di ba? Kaya pagod na. Kagigising lang, haggard na ang mukha. Pakitingnan nga yung mukha ng katabi kung haggard na. Kagigising lang naman yan. Di ba? Ang dami nating ginawa sa mga nagtrabaho mula Lunes hanggang Biyernes, nagtrabaho kayo, mga naghanap buhay, yung mga may tindahan, karinderya, talagang bukas yan. At totoo naman nakakapagod. No? Pakitanong nga ulit yung katabi kung napagod ka. Baka naman kasi hindi naman talaga. May mga tao din namang napapagod dahil wala silang ginagawa. Yun yung mas nakakapagod, di ba? Kasi yung pagod, nawawala yan kapag nalalaman mong nagkakaroon ka ng sense of fulfillment kasi nagawa mo yung dapat mong gawin. Napagod ka. Pero masaya ka kasi nagawa mo yung dapat gawin. Kaya kung ano man yan, kung sakali sa mga may problema dito, sa mga may pinagdaanan nitong mga nakalipas na araw o nakalipas na buwan, deserve mo ang magpahinga. At dapat ka lang magpahinga. Sa narinig nating ibanghelyo, no, sa araw na ito, kailangan lang din natin talaga kasing pakinggan ng mabuti ang bawat salita na ibinibigay at ipinapahayag sa tuwing tayo ay dumadalo ng misa kasi diyan tayo kumukuha ng gabay at diyan ipinaparating ng Panginoon ang kanyang mensahe para sa atin. Bagamat libo-libo tayong tao dito sa gagalangin, pero hindi pa natin napupuno, di pa natin nag-uumapaw ang tao dito sa bawat misa ng ating parokya. Di ko alam kung dinadahilan ba nila, pagod kami kaya hindi na kami magsisimba. Kaya tingnan po natin mabuti at pakinggan, ha? Sabi ni Kristo, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na mga nabibigatan at napapagal sa inyong mga pasanin. Kapag sinabing pasanin, ito yung ating mga responsibilidad. Pasanin mo bilang magulang. Pasanin mo bilang kapatid. Lalo na kung ikaw ang nagtatrabaho, breadwinner, nagpapaaral. Yan yung mga pasanin. Pasanin mo kung ikaw ay lingkod ng simbahan. Pasanin bilang isang lingkod ng bayan.
So ito yung mga pasanin, ito yung may mga sinusolusyonan tayong problema. May mga nakakaranas na problema kahit nga sa relasyon, pasanin din. Lilinawin ko ulit. Baka yung mentality kasi natin na kapag lumapit tayo sa Diyos, mawawala ang lahat ng problema. Tandaan niyo po, yung problema, hindi yan mawawala. Pero ikaw, pwedeng mawala. O baka nga, wala ka na sa mundong ito, may iwan ang problema. So, sino gusto niyong mauna? Yung problema o ikaw? Ano sa tingin ninyo? Kasi totoo naman, di ba? Kung isipin nyo, ano ba pinaproblema natin? Pagkain. Bata pa tayo, problema na yung pagkain. O, medyo nag-level up. Dati hindi mo naman pinoproblema yung Meralco. Ngayon, pinoproblema mo ang Meralco. O, hindi naman mawawala yan. Nandyan yan Unless, wag tayong gumamit ng kuryente. O, problema yun. Ulitin ko ha, hindi yan mawawala. At hindi rin yan, hindi ka nandito para mamaya paglabas mo, okay na, wala na. Andyan pa. Hindi minamagic ng Diyos yan. Kasi sa bawat problema, may itinuturo din naman sa atin ito. Ang bawat problema ay nagdadala sa atin sa isang mas paglago o yung maturity na tinatawag. Ano ang sabi ni Kristo? Baka ma-misinterpret, hindi naman totoo yung Diyos na yan. Dasal ako ng dasal, hindi naman nawawala problema ko. Hindi nga yan. Dahil ang sinabi ni Kristo, kayong mga napapagal, kayong mga nabibigatan, kahit sa mga sakit, tandaan nyo ha, lumapit kayo sa akin, at ang sabi niya, pagpapahingahin ko kayo. At habang nagpapahinga, tuturuan ko kayo. Di ba? Tuturuan. Kayo pa rin ang haharap ng problemang ito, pero tuturuan tayo ng Panginoon kung paano ito harapin, kung paano ito lutasin. Kasi lahat ng problema may solusyon. Kung wala yung solusyon, wag nang problemahin. Hindi dapat problema yan. So lahat ng problema may solusyon. Itong pinoproblema natin sa mga korupsyon, may solusyon yan. Ayaw lang nating gawin. Bumoto ka kasi ng tama, yun ang solusyon. Ngayon, babalik ulit. Malinaw po ba yung sinabi ni Kristo? Sa mga napapagal, sa mga nabibigatan sa kanilang mga responsibilidad, kalma lang. Hindi yan matatapos. Kaya nga sabi ko kanina, naubos ba yung labahin? Hindi. May panibagong tambak. Kung para wala na ka ng laban, disposable na lang lahat. Naubos ba ang hugasin? Hindi. Di mag-paper plate na lang tayo para tapon. Pero hindi pa rin kasi magluluto ka. Ayaw mo nang magluto, bumalik ka na lang sa karinderya, lumabas ka lang dito sa gagalangin, ang daming tindahan. Ang kulang sa atin, pahinga. Isang gusto natin tapusin lahat. Gusto natin magtrabaho ng magtrabaho para sa susunod na linggo mayaman ka na. Hindi tayong Meralco na yaman lang ng yaman. Diba? Pero wag mong ipagdamot sa iyong sarili ang pahinga. Kaya nga nagtakda ang Diyos ng araw para tumigil tayo. Kahit ang mga hayop, pinatitigil, kailangan ng pahinga, lalo ikaw pa, kasi pag hindi ka nagpahinga, magkakaroon ka ng toxic sa katawan, ang isip mo magiging toxic, pati mga tao sa paligid mo, malalason mo sa iyong mga pinag-iisip.
Yung akala nyo po, no, yung magbakasyon tayo. Deserve ko ang magbakasyon. Sige nga, sino ba ang nagbakasyon na hindi napagod? Sige nga. Sasabihin nyo, bakasyon tayo, o mag-swimming tayo. Di ba pagdating nyo, pag-uwi, pagod kayo? Gusto nyo nga ulit mag-leave. Yan sa mga may trabaho, di ba? Mag-Boracay tayo, long home weekend. Mag-resort tayo. Pagtapos ng outing, natamad kang pumasok. Kasi hindi yun yung pahinga na sinasabi sa atin. Pahinga. Pahinga, kasama ang Diyos. Matuto tayo sa Diyos. Makinig tayo sa Diyos. Kaya ang pagpunta dito, ang pagsisimba, hindi dapat kinapapaguran. Hindi ka dapat napapagod dito. Kasi ang tanging hangarin ng Diyos, makapagpahinga ka. Kaya nga yung iba sa inyo, pinatutulog ng Diyos. Tingnan niyo yung katabi niyo kung tulog na. Kasi di ba napagod eh. Kaya okay lang yan. Kung matulog ka, okay lang yan. Gusto matulog, yan. Adoration Chapel. 1 oras ka dyan. Paglabas mo, rested ka na. Di ba? Yun lang nga, yung mentality ng karamihan sa atin. Hindi na ako magsisimba kasi pagod ako. Hindi ako magsisimba kasi Lunes hanggang ganito. Ang dami kong ginawa. Tutulog na lang ako. Pero sa mga nagsimba, alam niyo naman, di ba, yung iba din yung pakiramdam. May ginhawang dulot ang pagsisimba. Na sana hindi lang tayo yung makaranas. Sana mas marami pa. Dahil ang panawagan ni Kristo para sa lahat. O sa mga may pasanin, sa mga nabibigatan sa buhay, wala kang ibang dapat puntahan kundi sa piling ng Diyos. Dito, at ito ang araw, ito ang oras na ikaw ay pinagpapahinga ng Diyos. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Inihahayag sa atin ng Panginoong Hesus na mahabagin at maawain ang Diyos Ama. Lumapit tayo sa Kanya at manalangin ng buong pagtitiwala. Ang ating itutugon, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ipagpatuloy nawa ng simbahan sa pamumuno ng Santo Papa ang kanyang paninindigan para sa kapayapaan, katarungan at pag-ibig, lalo na kung saan patuloy ang digmaan, panunupil at hayagang pagkitil sa buhay ng tao at sangnilikha. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sikapin nawa ng mga pinuno ng aming bansa na ipalaganap ang kapayapaan at katarungan sa lipunan at kalingain lahat ng mga mamamayan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Puspusin nawa ng Espiritu Santo ang sambayan ng Kristiyano
upang buong sigasig itong magpahayag ng mabuting balita. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makatagpo nawa ng kapahingahan kay Kristo ang mga inuusig at nabibigatan, ang mga matatandang may sakit at nalulumbay, mga pamilyang nahahati, dulot ng kahirapan at di pagkakaunawaan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Upang mamayani ang kapayapaan sa gitnang silangan at sa buong mundo at ipag-adya nawa ang sangkatauhan sa karahasan, kasakiman at pang-aabuso ng kapangyarihan na nagdudulot ng paghihirap at kamatayan sa marami. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Upang ang lahat ng mga nagdurusa dahil sa kalupitan ng digmaan ay daglian ng makaranas ng kapayapaan at mabuhay ng may kapanatagan at kalayaan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang iba pang pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng ito ay inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Handog ng iyong sambayanan, Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lamikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa aming dumalisay, upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay naging kapwa naming maaasahan upang may mangunang umako sa pananagutan dahil langad mong magbago ang kinamyas ng pagkakanya-kanya ng sangkatauhan. Bunga ng pagtitiis, siya ay nanaig at ang kamatayan ay kanyang nalupig. Kaya siya ang aming daan para aming masapit ang iyong tapat at maaasahang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, nabubuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana,
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang gantipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag, namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas, at magbabalik sa wakas, para maayos ang lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leo na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Salvador at Estrella na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayon sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahinglay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat
namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Luluhod na po ang lahat at ating darasalin ang panalangin kay San Jose. Abang tagapangalaga ng tagapagligtas, kabiyak na puso ng mahal na Birheng Maria, sa iyo ay pinagkatiwala ng Diyos ang kaisa-isa niyang anak. Sa iyo nagtiwala si Maria, sa piling mo si Kristo'y naging tao. Maging ama ka rin sa amin, pinagpalang Jose, at gabayan mo kami sa landas ng buhay. Ihingi mo kami ng biyaya, awa at tapang, at ipagtanggol kami sa lahat ng masama. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon
para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po.